O ang ating bida kung pwede bang ipasilip ang kanyang larawan. May taglay din naman pala talagang kagandahan itong ating bida. Doon ka magtataka, maganda na, niloloko pa. Totoo yun, no? Kumbaga saan nang gagaling yung ganoong klase ng ugali na ganda-ganda mo na. Hindi ka naman, diba? Maganda naman ang ugali mo. Sinusunod mo lahat ng gusto. May, di ba yung mga mister gustong-gusto nila pag sinusunod sila ng mga misis nila? Totoo. Di ba kasi nararamdaman nila yung pagkalalaki nila? Di ba? Yes. Yung sinasabi nila. Submissive yung babae. Oo. Ito na parang binibigay naman na sa kanya lahat. Bakit parang may kulang para magloko pa? Oo, mga kapuso, mga kabarangay, ang ating bida po ay malinaw na niloloko ng paulit-ulit. Nako po ha, eto ipapakita natin ang ating bida. Tatanungin natin siya kung okay lang. Kasi tinanong namin siya kanina, okay lang daw. Pero syempre, gusto naming marinig nyo. Hello? Mika? Oo, bago namin basahin ang mga komento ng ating mga bida-bida, okay lang ba na maipasilip ka namin sa aming FB Live? Mabilis lang ito. Nakapalo po kasi siya sa yung pamilya Oo. kita. Tapos bigla po mag-alis ako yung sa yung pamilya. Wag na lang. Okay lang po. Okay lang. Sige, sige. O, syempre nirespeto namin. Okay lang. Naka-ready na kasi si Andy. Inedit na niya yung Kasi nag-usap tayo kanina, di ba? Sabi mo, okay lang. Oo, pero wag na lang. Oo. Okay lang naman, Okay lang syempre. naman, walang Respeto. problema. Oo. O sige, basahin na lang namin yung mga komento ng ating mga bida-bida, okay? Nako po, mga kapuso, comment po, Barangay Alas 971 FB page. Ano nga ba ang masasabi nyo sa story ng ating bida na si Mika? Eto na, magbabasa na po kami. Gusto niyang hiwalayan pero hindi niya kaya kasi ang tanong niya mga kabarangay, paano ba? Kasi ayaw niya na mapunta sa broken family yung anak niya kasi danas niya kung paano yung pakiramdam na walang tatay. Naku. Oo. So, eto na. Sabi dito ni Eileen. Sabi niya, hey girl, cheer up. Huwag ka magpakamartir sa lalaking hindi ka naman pinapahalagahan. Huwag mong ikulong ang mundo mo sa kanya. Sa una lang yan masakit at mahirap pero believe me, pag nakaraos ka, tatawanan mo na lang yan. Ay, totoo yan. Totoo din. Oo. Alam mo, iyak-iyak ka ngayon tapos pag tumagal, pag nakapag-move on ka na, mandidiri ka na sa sarili mo. At kung pinatulan yan? Na-realize mo na ang sarap pala pag wala siya. Oo, parang... Mas okay pala. Oo, tapos iba yung glow mo. Di ba? Na parang, ay, buti na lang nawala siya. Kasi dati hindi ko ito nagagawa, tapos ngayon nagagawa ko na. Di ba? Ito sabi dito ni Rosel, kung ako lang, mag-co-parenting na lang silang dalawa. Dahil uso naman yon. Hindi naman lalaking walang tatay yung anak mo. May tatay pa din siya, hindi nga lang din talaga niya makakasama. Pero kailangan mo na lang ipaintindihan sa kanya pag lumaki siya. I'm sure maintindihan niya. Lalo't nagbibigay din naman, matino namang ding nagbibigay yung kinakasama mo. Provider naman, kumbaga. Oo, baka feeling ko naman ay baka kung good provider, mahal na mahal nga naman talaga niya anak niya. Makakapagsustento pa din to. Totoo. Sabi din ni Chuna, sabi niya, co-parenting na lang ate. Mahirap pa ngayon kasi mahal mo pa siya kaya gusto mo pa makipagbalikan. Pero kapag tinanggap mo siya, ulit as karelasyon, nulokohin at tulokohin ka lang yan. Wala nang respeto yung lalaki sa'yo eh. Kung good naman siya sa father, pakita mo sa anak mo, sa kanya. Pero ikaw ang tama. Tama na, deserve mo maging masaya. Kaya mo yan kahit wala yung lalaki. Akala mo lang ngayon, hindi mo kaya. Pray ka lang. Ang bastos kasi ng lalaki, isipin mo, dati magkausap sila, tapos sabihin niya, yun naman talaga yung mahal ko eh. Tapos bigla niya sinabi na yung parang Buntis ba lang siya? tara hanapin natin. Oo, Tulungan 6 mo months. ako, Tulungan mo ako nagpapatulong. hanapin natin, di ba? Oh, the audacity. Oh, the audacity! The nerve. The nerve. Yung humor ng mga Pinoy talaga. No? Totoo. Hindi, pero totoo kasi mga kabarangay, ang sobrang nakakabastos na at tinolerate mo. Sabi nga nila, di ba, you deserve what you tolerate. Kaya siguro, ganyan na siya kakampante na bastusin itong bida natin, itong si Mika. Kasi okay lang kay Mika. Alam Pero- ko kahit bastusin, hindi ka mawawala sa akin eh. Maybe that time din kasi emotional siya tapos buntis pa siya, iniisip niya paano kapag nawala ang lalaki na ito, isisilang ko pa lang tong anak ko na ito. Saka Alam ba siya, wala agad siyang ama. Oo, tapos bigay pa, good provider pa. Oo. Siyempre bilang isang babae,
babae, kahinaan din namin yan. Oo. Mm. Na kapag ka good provider yung lalaki, at least wala kang magiging problema sa pamumuhay nyo. Diba? Kumakain kayo. Minsan kasi kanya-kanya lang talaga ng problema. Meron dito mga totoo namang magmahal. Yun nga lang, walang trabaho, tambay. Diba, di mo talaga makukuha lahat? Mahal na mahal ka naman. Yun nga lang. Hindi kayo mamamatay kayo. Hindi pwedeng mahal-mahalan lang. Bakit ganun? Hindi mo makukuha lahat sa isang tao? Nakakainis. Ito, sabi ni Lynn, madaming babae na gusto mga magkaanak, kagaya niyan. May edad na yung lalaki. Maghahanap yan ng iba na pwede mabigyan siya ng anak. Alam naman natin, mahirap magkaanak, pero sobrang saya. Trabaho, andyan lang yan. Pwede ka magtrabaho kapag malaki-laki na ang anak mo. Lalo na, mababait ang parents mo at sa side niya na pwede magbantay sa magiging anak nyo. Kaso, ayan, nagloko na. Hindi naman sa sinisisi kita, girl, pero laban lang, girl. Malay mo, hindi pa huli ang lahat. Mahirap kalagayan mo, girl. Masatagan mo pa ang loob mo para sa anak mo. Tama. Tatagan mo, may anak ka eh. Diba? Siyempre kapag malungkot si mami, malungkot din si baby. Totoo. Diba? Ito, sabi dito ni Melda, mas gusto mo magtiis Nika habang niloloko ka ng lalaking yan. Hindi na magbabago, kaya dapat wag kang magpakatanga dyan. Hindi ka naman mahal niyan pag ganyan eh. Totoo. Kasi nga po mga kapuso, lagi niyo pong tatandaan, kapag po nagkamali ng isang beses ang isang lalaki, maaari niyo pong patawarin yan. At kapag nagbago yan, totoong pagbabago yan. Mahal ka nga, nagkamali lang. Pero kapag meron naman kasi talaga tayong binibigay dapat na space para dun sa mga pagkakamali. Pero, once po, napaulit-ulit na ginagawa na niyang hobby ang pagluloko sa inyo, hindi na po yan pagkakamali. Yan po ay ugali na ng tao na yan. Ano niya na yan, choice niya na yan, decision niya na magloko yan. Sabi dito ni Kim, under the VAUSI Act, Republic Act number 9262, or the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2024, emotional distress is covered. It's part of what the law calls psychological violence. Ayan, constant humiliation, insults, or verbal abuse. So, ibig sabihin, pwede niyang i-demanda din ito si lalaki sa ginagawa niya. Totoo. Para kung gusto mo ng justice para dito sa mga ginawa niya sa'yo. Kasi psychological violence din yun. Hindi naman niya physically sinasaktan, pero iba ang epekto kapag psychological yung atake sa'yo. Diba? Mga kapuso, pwede yun. Pwedeng gawin yon. Lumapit lang kayo sa yung mga barangay. I believe meron dyang VAUSI. Yung sa officer, sa barangay ninyo, lapitan po niyo yung para magpa-assist kayo. Kung hindi niyo alam kung paano dediretso sa mismong pulis. Kasi sa barangay ninyo, may mga officers naman na nakatalaga dyan para dun sa mga needs ng mga nasasakupan nila. Exactly. Okay, eto, ang sabi na, piliin mo ang peace of mind. Mas magiging magaan lahat. Nangyari din sa akin yan before. Nung hiniwalayan ko siya, masasabi kong mas better yung situation ko ngayon. Kasi dinededma ko na siya. Cheer up, kaya mo yan. Hindi ka wala ng isang lalaking toxic mind. Totoo. Mahihirapan ka talaga sa ngayon kasi parang nasanay ka, nakasama siya. Pero pag tumagal yan, baka pag ang babae pa naman, pag natauhan yan, wala na talaga. Totoo. Diba? Saka habang isa pa lang yung anak nila, nakakatakot kapag nadagdagan yan. Kasi for sure, kapag habang humihingi ng tawad yan, maaari may mangyari pa rin sa inyo. Pwede ngayon kasi sariwa pa, iniisip mo na ayaw mo na. Pero, mahihilot ka pa niyan eh. Diba? Alam niya kung paano hilutin to. Alam niya kasi kung paano ka paikutin. So, ganun ang mangyayari niyan. Mamaya, mabuntis ka na naman, lalo lang dadami yung anak nyo. Kasi, niloko ka na, tsaka pati matuto tayo na kapag yung isang tao, nagawa tayong lokohin ng isang beses, mag-set ka na ng boundaries. Okay? Kasi pag hindi, tuloy-tuloy niyang gagawin yan. Saka pinakamalala dito, mawawala na siya ng respeto sa'yo. As in, pambabastos na lahat ng gagawin niya sa'yo. Hindi ka na niya na-respeto bilang partner, kahit na yung respeto na lang bilang tao. Hindi niya na ginagawa sa'yo eh. Sabi dito ni Ann, lagyan ng sili yung brief niya. Uy, aray ko naman. Para kumati daw, sabi niya dito. Makati na nga, di ba? Ano pa ba ikakati nun? Nakakainis din yung nakakainis din yung kabet.
Oo, Okay. isa pa yun. Mm. Di ba? Hindi natin alam kung nalaman ba nung asawa, nung kabit nitong kinakasama ni Mika. Kasi, di ba nga, ang mga kabit nga kasi, hindi ka kabit kung hindi matigas ang mukha mo. Di ba? Oo. Hindi mo kapal ang mukha. Hindi ko, wala Hindi sa ba lakas ang loob mo? Oo. Diba? Usually mga kabit, sila pa nga yung matatapang eh. Uy, number 1 yan. Sila pa talaga kaysa dun sa Kapag hindi ka legal. matapang, hindi ka pwedeng kabit. Oo, parang ano yan, rookie, parang nagsisimula pa lang yan. Oo. Di pa marunong. Hindi pa marunong. Kapag nahihiya-hiya, Oo. tago-tago, ay hindi. Nahiya akong maging kabit eh. Hindi pa yan marunong. So, gano'n na lang. Pero at the end of it all, ang mga pinagsasabi namin dito, ikaw pa rin makakapag-desisyon yan. Yan na nga lang, sana maging, kapag nagdesisyon ka, sundin mo. Mapanindigan sana. Mapanindigan. Hindi yung pag sinundo ka, Sama kabalik ka ka. na naman. Kung ayaw mo na, ayaw mo na. Kasi ang tagal pa na din nasasaktan, nang paulit-ulit ang dahil sa kanya. Saka I'm sure hindi makakalimutan to ni Mika. Kasi nung nangyari yung pandoloko sa kanya, pakapanahuan na naputok yung hormones niya. 6 months na Totoo. buntis siya, sobrang emotional. Yung emotion na yan sa mga babae, tumatagal yan. Minsan nagiging latak yan